ginagamit pa ng mga tao na umaasa lang sa ayuda. Uy, bakit naman umaasa sa ayuda? Tingnan nyo yung mga nagpupunta rito at nagsasalita. Halatang halata na walang walang mga manners. Wala talaga silang mga, parang di nag-aral ng GMRC. Kailangan marami silang ebidensya. Ay! Mga Pilipino! Ito si Nanay. Diyos ko, Nanay! Anong ginagawa mo dyan, Nanay? Maawa ka, Nanay! Ano ba yan, Nanay? Maawa naman kayo! Kinabitan pa. Oy, nag-ano pa ng buhok si Nanay. Tingnan nyo yung buhok, inano pa. Inayos pa, ha, Nanay, ha? Maghunos dili ka, Nanay. Konti lang ang bayad sa'yo dyan, pagkain lang. Aganda ako. Lisa! Araneta! Mas maganda pa ako sa'yo! Ikaw mukha kang palaka! Hala, sinabihan niya si Epelisa, mukha daw palaka. Tapos Mayo naman ito si Nanay. Kahit naman pagdikiting kayo ni Epelisa, kung sino ang mas mukhang palaka, ay palagay ko naman, Nanay, alam ng maraming tao yun. Di ba? Anong itsura mo? Ha? Ganyan-ganyan ka pa. Kay Sarah. Ganong-ganong ka pa kay Sarah. Nag-teros ka lang kay Sarah. Kasi mas maganda siya kaysa iyo. Teka lang, di ko makuha yung narrative. Nagsiselos ka lang kay Sarah. Teka, mga kababayan, si F. Elisa, nagsiselos kay Sarah? Bakit? Ano bang meron kay Sarah na wala kay F. Elisa? May boobs? May puwet? May are? Parehas na attorney? Parehas na babae? Kung pera-pera, may pera. Pero tingin ko lamang si Lisa kasi may utak. Pero si Sarah wala nun. Diba? Kung pagandahan lang din, tingin ko kung prime ni Lisa, ni FL, prime ni Sarah, wala pa rin si Sarah. Kasi yung prime ni Sarah, mukha talagang bullfrog. Diba? Sabi ni Titigas, mga bayarang walang pinaglalabang matino. Romana Ramirez, trying hard lang si Nanay. Baka pag inatake yan si Nanay, baka wala pang bili ng losartan. Ani, Vivian. Behave. Behave. Kayong mga Pilipino, magising na kayo. Hirap na tayo. Ano kayo? Ako araw-araw dito. Ay, Diyos ko, Nanay. Kaya pala nahihirapan ka eh. Hirap, mga Pilipino, magising na kayo. Hirap na tayo. Tapos sasabihin niya, ako araw-araw dito. Kaya pala, hindi ka nagtatrabaho eh. Paano hindi ka mahihirapan? Nanay, umaasa ka sa bigay ng mga vlogger na nakakapurit. Yung mga vlogger na yung kumikita, sandamakmak, tapos ikaw, walang pangkain, trabaho ka kasi. Sabi ni Mona Nases, ikaw lang naghihirap, Nanay, kasi ayaw magtrabaho, tamad. Di ba? Maganda si Epel kaysa kay Sarah, si Sarah kamukha ni Fiona. Correct. Mukhang bullfrog. Di ba kung makita nyo lang yung panahon, di ba ang prime ni Sarah kasi, yung time na nanununtok siya ng sheriff. Tingnan nyo yung mukha niya na yun. Ang pangit. Balikan nyo yung itsura ni Epelisa nung bata-bata pa siya. Walang sinabi si Sarah. Di ba, Ma'am Mona Nases, may utak na mga kababayan at hindi mandarambong. May bayad si Nanay, sabi ni Ma'am Cheryl St. Mary. Ang kapal na mukha ni Nanay, magsalamin muna kayo. Si Sarah ang mukhang siopaw na sira. Balik ko kay Marcos. Araw-araw walang bilihin. Naghihirap na raw tayo. Sabi niya, stable. Anong stable?
Diyos ko, mga kababayan, lahat daw ng tao nagugutom. Baka kayo lang yung nagugutom kasi hindi kayo nagtatrabaho. Pahirap kayo. Eh, lahat ata inaasa nyo sa gobyerno. Kapag inaasa nyo lahat sa gobyerno, natural, ano mangyayari? Maghihirap talaga kayo lalo. Magugutom kayo kasi mag-aantay lang kayo. Parang, ano ba yun? Yung sa bayabas? Di ba? Nag-aantay ng biyaya. Oh. Oh. Kaya kayo, mga Pilipino, araw-araw ako dito. Ah. Maniwala na kayo. Oh. I'm already 76. I'm dying. Pero bago ko mamatay, kailangan si Marcos mawala dyan. Siya ang unang mamatay. Ay, ang sama. Pag DDS talaga, masama bunganga. Di ba? Sabi niya, I'm 76 years old or 74? Di ba? Bago daw siya mawala, kasi araw-araw daw siya nandyan, kailangan daw mawala si PBBM. Siya daw ang unang mawala. Ang lupit na bunganga nito, bastos. Diba? Bakit hindi kaya si Digong munang mauna? At tapos isama mo na yung sarili mo. Total, you are dying, sabi mo. Diba? Daingin kita dyan eh. Grabe si nanay, manang-mana. Alam nyo, ganito yan eh. Ang tao, kapag ang iniidolo mo, ganito yan, kapag ang tao, ang iniidolo mo, ay bastos ang bunganga, nagagaya yan. Diba, Ma'am Gina 31 Conbanwa? Oh, sabi ni Ma'am Semi, Juan tamad mga nandyan sa EDSA. Kahit malayo ako, naamoy ko panghimo ate, araw-araw ka dyan. Araw-araw. Eh mukha pa lang mga kababayan, tingnan mo, walang goli. Diba? Wala lang kasi akong sino ba yung naka-live na nakaharap siya? Baka makita ko yung pagmumukha ni nanay, baka walang sinabi sa mukha ni Epelisa eh. Wala nang goli, amoy echas pa. Hindi, kasi isipin mo araw-araw nandyan tapos walang ligo. Anong amoy niyan? Di ba? Baka mas pa yan sa amoy burak. Nanay, magbago ka na ba? Aba, mahirap po. Mahirap pagpasok sa heaven. Sa bagay, Sahel, alam mo na ang president doon. Oh, mauna ka na, matandang hukluban, tamad ka pa. Nagalit tuloy si Virgin at Sue. Tingnan nyo. Kami hindi nagugutom kasi masipag kami. Oh, sabi ni Prem Pamlid. Di ba? Sabi ni Lani Royston, may nakuhang dugong German si Sarah. Nanay kasi dugong German. Tingnan nyo si Hitler, ang daming pinapapatay. Kadiri naman to si nanay. Araw-araw pinagkakaroon ko na sa mamatay na, matulog. Sana sumobra ang sakit niya. Ay, grabe. Araw-araw daw. Talaga, alam nyo, kahit anong gawin yung pagdarasal, hindi kayo pakikinggan kasi masama yung sinasabi ninyo eh. Araw-araw daw, pinagdadasal niya na mamatay na si PBBM. Mali ata yung dinadasalan mo. Kasi ang Panginoong Diyos, hindi yan magbibigay ng bagay, hindi yan susundin ang maitim na budhi, maitim na puso. Diba? Yan, puro kadiliman at kasamaan kasi kayo eh. Kaya, sasakit na lang ang inyong mga dibdib. Mauuna pa kayo. Wala na kayong kasiyahan sa puso nyo at sa buhay nyo. Parang mabangat siya. Hindi nyo alam. Ang dami nilang at pasalin. Ito. Ating pare. Walang kwenta. Hindi na ako nagsisimba ngayong katoliko ko. Pati pare, nakikailan. Wala yun. Yung impeachment nyo. Next year, lahat na kandidato ni Marcos mapupunta sa Inodoro. Lahat sila talo, walang kwenta. Ano ang kanilang, resibo? May nagawa ba yan mga yan? Si Soto, matanda na. Si Langston, matanda na. Paulit-ulit nila. Bumabalik.
Si Pacquiao ang pangit. Grabe man lang ito, matanda na to, ang tindi. Di ba? Malupit ka, nanay, ha? Talagang ano, ha? Hindi, makikita nyo talaga, ang mga supporter ng DDS, bunga nga lang. Di ba? Wala talagang laman. Maingay. Lata. Ang pangit. English Carabao. Si Abalos. Yung tatay niya noon. Sinuportahan ko yan. Aha. Pero ngayon, wala siyang yung Abalos na yan. Pag wala ka nagawa, Abalos. Diyan ka sa Mandaluyong, ikaw naman Bilay. Wala ka rin nagawa. Yung tatay mo, inano kaya ni Trillanes. Di ba? Inano yata sila daw, dinimanda. Kaya andyan na naman kayo, bumabalik na naman kayo. Si Trillanes, ano si Trillanes? O si Trillanes, si Raulo. Ulit-ulit. Hindi ba pwedeng buhatin at hiyagis sa Pasig River? Nakakatuwa itong mga ano, no? Bakit tayo ngumingiti? Bakit tayo tumatawa? Kasi tayo, mga kababayan, may peaceful mind. Di ba? Meron tayong kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga isip. Hindi tayo naghahangad, kahit nga inis na inis tayo kay Sara, inis na inis tayo kay Duterte, kay Digong, hindi natin pinapanalangin na mamatay na sila. Ang pinapanalangin natin ay maging accountable sila at maparusahan sila doon sa kanilang mga ginawa. Sa EGK, dyan sa paggasta ng confidential funds, hanggang doon lang tayo. At kapag may rally, mga kababayan, talagang tayo, simple lang, chill na chill. 'Di ba? Pero sila, masakit na lalamunan, saka kasabi ng hindi maganda, parang tuwang-tuwa pa si si kamatayan. Tuwang-tuwa pa ang demonyo, parang nasa likod, binubulungan si nanay. Oh. Yan. Kaya yan ang gagawin niya. Hindi yan manalo. Totoo. Mga ako Totoo, yan. Mamona Nasus, di ba hindi tayo galit? Tinatawanan na nga lang natin si nanay. Kasi buang eh. Oh. Sabi ni Salvi Pagal, yung panglalait ni matanda, namana niya sa mga idol niya, mga demonyo at satanas. Correct. Oh. Yan ang gobyerno. Trillanes natin. Kay Soria, anong ginawa mo? Nagpunta ka. Nakulong ka na. Ngayon, lahat kayo na. Kayong mga dilawan, nandun kay Marcos. Nagpa-active pa kayo, ikot ang inilan. Nung panahon mo, Nako, nanay. 300 ang kilo ng sibuyas. Nandun na naman ngayon. Pabalik-balik na lang kayo eh. Si Dilima, si Dilima. Eh sila ang ulo yung pumapatong sa driver. Nay. Ay! Bawal mo na, relax mo lang. Hindi. Baka blood lang, Nay. Ay, block na ako. Alam mo, Hindi, gustong-gusto niya nakaharap sa camera. Na napansin ko sa kanya, papansin. Diyos ko, pinatulan. Parang may tililing ata to si nanay. Parang ito mga DDS na to, may content lang. Meron nga akong PBBM supporter nung nakaraan sa Malacanang kami. Hindi ko nga kinontent eh. Mga kababayan. Kasi ayaw kong mabash. Eto sila, may ma-content lang, pag pinapayagan nila, kasi ang style ni nanay, parang gustong-gusto niya, nakaharap siya sa camera. Nakikita siya, di ba? Sabi ni L. Julian, baka kapatid ni Trixie ang matandang yan na laging gutom. Di ba, mga kababayan, grabe naman yan, nanay. Katindi mo. Gabuang-buang ka na, tigulang ka na. Eh, Diyos ko mio. Hindi kasi ako ganyan. Kasi ako, pwede akong kumita sa pamamagitan ng pagkukomentary. Hindi ako ganyan na para lang may content ka. Kasi sila, di ba, nakatutok lang sa mga kotse, nakatutok lang kung saan, wala naman talaga mga tao. Tapos ang thumbnail nila, sino tong mahalagang personalidad, ang dami daw sumugod. Pero pag tiningnan mo, wala. Kaya itong mga to, pag merong gustong magpa-epal sa camera, ay okay lang. Para lang pang pang tunaw sa oras. Pang buying time, di ba? Ayan. Syempre, content nila yan eh. Pero kung ako, hindi ko gagawin yan. Kasi,
yung tao, napapahiya, nababash. O GP, napapahiya pala, ba't mo pinalalabas? Aba, syempre, pinapakita ko nga sa inyo eh. Diba? At least hindi yan yung, ako talaga, yung nag-content. Kung hindi naman ako, I mean, sila kasi kinontent, kaya kinontent din natin. Kung hindi nila yan kinontent, di hindi natin maipapakita sana. Diba? So, kasalanan nila, hindi ko kasalanan. Oh. Si Kiko at saka si Bruno Marcos magkaibigan na. mga ano nga, bakinding. Nung araw, yung mga yan, lahat sila, galit kay Marcos. Yung kakyaw, siya din ang magnanakaw si Marcos. Lahat sila, Lenny Robredo. Bakit ngayon? Kumagpino sila kay Marcos. Ano yan? Lukuhan? Dirawan? Ulahan? Magkakakampi na kayo. Matagal na ako, nagrarally. Panahon pa nila. Marcos, senyor, yung tatay mo. Makapagal. Alam mo, ngayon lang ako nakakita na ang presidente sobrang mahirap sa Pilipino. Buti pa yung tatay mo eh. 10 piso, isang palong ng bigas. Kay Marcos Sr., mabait. Hindi yan pumapatol sa komunista. Si Sr., kaya nag-declare ng martial law. Dahil komunista, nandyan na lahat. Galit kay, yung namatay lang si Aquino. Galit yan, Commander Dante. Para alam nyo, lahat yan, ako alam ko lahat. Matagal na ako sa politiko. Lagi ako sumasama. Kaya si Lisa Masa, si Saturo Campo, Tete Casino, at bayan yan, lagi ako sumasama. Kaya... Tingnan mo, sabi niya kanina, sabi niya, si nanay nagugutuman na talaga. Sabi niya kanina, ngayon nagsama-sama dati magkakalaban, nagsama-sama. Sabi niya gano'n, ang dilaw, ang pink, tapos komunista daw magkakasama, tapos yung pamahalaan ngayon. Pero siya dati, inaamin niya na sumasama rin siya kila Lisa Masa, sa Turo Campo. Anak ka ng tinapananay, ano ba? Hindi ko na maintindihan. Kung ayaw mo, galit ka sa mga nagsama-sama, ba't ikaw din? Dati mo kasama yung mga yon, sumama ka rin dito sa mga DDS. Diba? Ang lakas tama talaga. Mga ka-GP natin, Diyos mio, kawawa naman tumatanda na to. Napasukan ng masamang hangin, nahipan. Hindi, pag ganyan kasi siguro palagay ko gutom. Palagay ko gutom. Ang tao kasi kapag kung ano-ano na nasasabi, pag nagugutom. Ako umayaw. Komunista nga sila eh. I'm part of government democracy. I'm not communist. I don't like communist. Okay. Communist is mamatay tao. Wala nang communist. Pumunta ka. Pumunta ka sa Cambodia. Pumunta ka sa Vietnam. El Salvador. Cuba. Kaya naman pala, sabi niya, kaya daw siya hindi na sumama kila sa Turo Campo, Lisa Masa kasi anti-communist daw siya. Kung anti-communist ka, dito sana wag ka ring sumama kila Digong. Nanay, hindi mo ba alam sila Digong is a pro-China and China is a communist? Di ba? Sinanay talaga, oh. Hindi, hindi palagay ko, hindi sa pinagtatawanan natin. Maawa naman sana kayo mga DDS vlogger. Wag kayong manggamit ng ibang tao. Kasi alam ko, ito, humaharap lang to dyan dahil walang bahay. Nagugutom. 'Di ba? Tapos nabibigyan ninyo. Kaya kayo kinakampihan o kaya nagsasalita yan sa harap ng camera to buy time. Dahil wala nga kayong masabi. Pero wag kayong manggamit ng ibang tao. Kawawa eh. Nababash. Kasalanan mo rin, GP, pinakita mo sa amin eh. Hindi naman tayo kagaya nila ng iba. 'Di ba? Nandito tayo nakikita natin kasi sinasamantala ng mga DDS yung gumamit ng mga tao na to. Imbis na nanahimik na lang, nadadamay pa. Kita nyo kung ano-anong mga pinagsasabi. Opo, ako naniniwala gutom si nanay. Oo.
Sabi ni Mona Nasa, ibig sabihin nakita nila ang magandang layunin ni PBBM at nakita nilang nagtatrabaho at masipag si PBBM kaya nagsama-sama na lahat maliban lang sa mga Duterte. Actually, sinabi naman ng Pangulo yan eh. Nung nanalo siya, hindi na ako presidente ng 31 million. Ako ay presidente ng 110 to 115 million Filipino people. Yan ang sinabi ng ating presidente. So wala sa akin yan. Kahit kalaban, kahit anong kulay pa yan, basta kayo ay Pilipino, kayo ay aking paglilingkuran. Yan ang sinabi ng ating presidente. At nagkataon na ang presidente ay complete opposite nila Digong. Kaya nga hindi sila sinunod eh. Kaya galit sila kay PBBM. Kasi si PBBM ay kabaliktaran lahat ng pamumuno ni Digong. Kasi ang presidente natin malumanay, tapos due process ang pinaiiral. Doon sa kabila, nako po, deprive ang liberty, life, property mo sa kanya. Okay? So thank you so much mga ka-GP Natics sa pagsama muli ngayong gabi. Hindi ko na itutuloy kasi kawawa naman. At least pinakinggan lang natin yung una. Pero matagal-tagal pa na magwawala yan si nanay. Pero yung mga nasa EDSA, mga vlogger nakatutok sa kanya. Tingnan nyo, lahat sila nakatutok. Pero si nanay gutom. Si nanay kung ano-anong sinasabi, napapahiya, nababash. Pagdating ng oras, walang ibibigay kay nanay. Ano lang yan, tinapay at tubig. Oh. See you guys. Bye for now. Merry Christmas in advance. And Happy New Year na rin po. Nakapentanil ba si Robin? Hindi ko po alam. Amor, gusto kasi ni Duterte siya masunod at sundin siya ni PBBM tulad sa Pogo. Hay nako. Hindi lang yan. Gusto nila pamunuan ng Pilipinas kasi gusto rin nilang hawakan si PBBM para hindi lumabas yung katarantaduhan nila. See ya guys. Bye. Ram J. Go to hell. Sabi ni Romel Arcillas, Tol, palayasin nyo na si Tamban. Bakit namin palalayasin nyo? Kayo talaga, oh.